halina't makiisa sa habag ng Panginoon, ang habag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa inyo lahat mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radio Veritas ang lahat na intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga kaluluwa. At sa mga intensyon po na lahat nakasapi ng Veritas Kapanalig Community. Ang misa po natin ngayon ay hatid sa atin ni na Sister Catherine Reyes at Sister Concepcion Henato. Ngayon po ay Huwebes sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pagdiriwang ay pangungunahan po ni Reverend Father Arlo Yap SVD. At ang ating mga lektor na sina Sister Mayet Romulo, Sister Tess Gallardo at Sister Franz Cruz. Magsitayo na pong lahat. Ayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Batang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin pa ng Kristo, pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayin lahat. At sumayin niyo rin. Ngayon po ay sa ibang bahagi ng mundo, ipinagdiriwang ang Ascension, ang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. At ang Ascension po ay nangyari 40 days after resurrection. 40 days. Magbilang tayo. Ang Easter Sunday po ay March 31. Tama, no? Yun yung Easter Sunday po natin, March 31. Ang buwan ng Abril ay 30 days. So, 30 days plus 1 equals 30 days plus 1, kasi nga ang Abril ay meron 30 araw. So, March 31 plus 1 yun, 1 plus 30, 31. May 9 ngayon. 40 days. So, ngayon po, at talagang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa kalangitan. Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan, tayo dudulog sa Panginoon upang tayo humingi ng kanyang awa at kapatawaran. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawanta ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Amanan makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis siya roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia,
Iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon tutungo ako sa mga hentil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagangalang Tisyo Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang itong siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitay na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumayo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, ano kaya ang ibig niya sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunting pang panahon ay makikita uli. Sabi pa niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin naunawaan. Naramdaman ni Jesus na ang ibig nilang magtanong. Kaya sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako yung makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, sapagat ito'y magiging kagalakan. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Una sa lahat, pag-akit po rito sa atin sa ating istasyon Radio Veritas, sinalubong ko ni Bernard Cañaveral, si Brother Bernard, at tinatanong niya, Father, ano nga raw daw yung, may nagtatanong daw sa kanyang palatuntunan, ano raw yung E doon sa flowers? Ito po yung mga kapanalig, binanggit ko last Thursday, na nag-alay po tayo ng bulaklak sa ating Inang Birheng Maria, kasi Flores de Mayo. At meron pang sigurong
bago kong bagitin lahat bilang review, kasi may nagtatanong nga kung ano ibig sabihin ng flowers, meron pa akong nakita pang mas malalim na pakahulugan sa flowers nating iniaalay para sa ating Inang Birheng Maria. Nasabi ko po nung Huwebes, ang iniaalay natin na bulaklak o flowers, ibig sabihin ay F, faith, L, love, O, obedience, W, wisdom, E, efforts or energy, R, reverence, and S, sacrifice. Now, itong FLOWERS, meron kay Mama Mary. Meron siyang faith, meron siyang love, meron siyang obedience, meron siyang wisdom, meron siyang efforts, meron siyang reverence, at meron siyang sacrifice. Naisip ko, iniaalay natin ang ating flowers sa Diyos. Iniaalay natin kasama ni Mama Mary. Ulitin ko, hindi natin inialay lang ang ating flowers kay Mama Mary. Inialay natin ang ating flowers sa Diyos with Mama Mary. Bakit? Because siya mismo yung flowers. Siya mismo yung flower. Isipin mo, yung flower, F, faith, L, love, O, obedience, W, wisdom, E, efforts, R, reverence, S, sacrifice. Siya yun eh. Kaya pala mas maganda pag-iisip, yung flowers na ating iniaalay kanina, ay sa Diyos lahat yun. Iniaalay natin yan, flowers na sa Diyos, with Mama Mary. In other words, because siya mismo yung bulaklak eh. So, kanina, iniaalay natin sa paano ni Mama Mary, as if like parang gusto mangyari, sa pag-alay natin bulaklak sa paano ni Mama Mary, si Mama Mary will take all our flowers and bring them to God. Because siya mismo ay flower. Amen. So, yung pag-alay natin, tandaan po ninyo, ay atin sa ating Panginoon Diyos with Mama Mary. At yung problema natin, hindi natin iniaalay. Ang ginagawa natin, isinusuko natin ating problema. Okay? We don't offer yung ating sakit o problema. We surrender. Kasi pag-aalay o pag-offer, parang generic. As if like lahat iaalay sa Kanya. Generic. We did it kind of parang last Thursday, in-specify natin na pag-aalay sa Diyos ay mga bagay na maganda sa atin. At yung pagsuko natin sa Diyos ay mga bagay na hindi maganda sa atin. Like karamdaman at yung ating problema. Pero gusto ko sana linawin na ang ating pag-aalay ng bulaklak ay lahat ay para sa Diyos at iniaalay natin sa Diyos with Mama Mary. Bakit? Because sa pag-aalay ko ng bulaklak na isang flower, siya mismo rin, si Mama Mary, ay flower. At bilang bulaklak o flower, lahat ng ating flowers, ihadog niya sa ating Ama sa langit. Because she herself is the flower. Okay. For today, yung pag-akyat ng Panginoon sa langit, 40 days. Kasi ngayon ay 40th day. Why do we celebrate 40 days? Bakit sa mga patay, pinagdiriwang din ang 40th day? Pag may namatay, after 40 days, nagpapamisa ang ibang mga pamilya, pinagmimisa yung namatay after 40 days. Now, please tell me, any event na alala ninyo sa Old Testament namin na mayroong 40?
any event sa Old Testament na mayroong number 40. Opo. 40 years in the desert. Panahon po ni Moses. Ano pa? 40 days and 40 nights. Old Testament. Hindi po. Mamaya po yun. 40 days, 40 nights na ano? Flood. Kanino? Sinong bida? Si Noah. Old Testament. Sa New Testament, ano pa number 40? Prayers and prayer fasting of Jesus for 40 days, 40 nights before He started His public ministry. And at huling 40, itong araw na to, Ascension. Now, kung susumayin po ninyo makapanalig, yung mga 40 niya parang transition. Yung 40 parang transition. Tingnan po ninyo. Yung kay Noah, from slavery, from sinfulness to purification. Kaya nagpadala ng flood para magkaroon ng kalinisan ng sanlibutan. Okay? From sinfulness to purification. Kay Moses, 40 years. From Egypt to Promised Land. From slavery of sin to freedom. Okay. Sa New Testament, si Jesus, from private life to public life. Ang inauguration niya, yung kanyang baptism and 40 days, 40 nights of fasting and prayer. And last, 40 days from resurrection to ascension. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin para po sa akin, mga kapanalig, ang number 40 means transition. From to. Diba? From slavery to freedom. Transition. Kaya pala, kapag kami nagdiriwan ng 40 days na namatay, ibig pala sabihin nun, pagka 40 days mong pinagdiwang, yung 40th day mong pinagdiwang yung yumao, ibig sabihin nun, yung mga bereaved family, mga naulila, from grieving, pagluluksa, to normal life. Dapat nakasanayan na wala na yung yumao mo, natanggap na natin, and we have, to live a normal life. Bakit? Because life goes on. Life goes on. At isang kantang maganda dyan, Obladi, Oblada. Okay, Obladi, Oblada. Ano? Life goes on, bra? Bra. Okay. Life goes on na, di ba? Okay. Obladi, Oblada. Okay. Kasi because life goes on, we have to move on. Kaya nga yung 40, yung 40th day, yun na namatay, bibilangin, 40th day, pinagmimisa. Because life goes on. From grieving to normal life. Because life goes on, tignan po ninyo. Since life goes on, talagang back to normal. Di, namatay yung tatay mo. Nandun ka dun sa hospital. At nung araw na lagoto ng hininga, yung tatay mo, kayo magkakapatid. Palakasan na iyak, Papa! Iba hinimatay pa. Hinimatay pa. Papa! Iyakan, katakot-takot sa ospital. Tapos talagang, Papa! Bakit mo kami niwan, Papa? Iyakan. Maya-maya, ito na yung funeral services. Tapos kukunin na yung bangkay ng tatay mo, dadali na sa puninarya, Papa! Tapos, matay. Tapos, after a couple of hours, nandun na sa chapel na kayo mag-anak. Nakapuro na for the first time yung tatay mo. Papa! Tapos, nung gabi na, yung unang gabi ng burol, nag-atingay mga kaibigan mo, ano ba nangyari? Alam mo si Papa, kagabi magkakasama lang kami. Tapos tinatagay siya sa puso. Kinuwento mo.
Bawat dumarating, ano ba nangyari? Alam mo si Papa, kagabi magkakasama lang kami. Second night, yun na naman nung puntahan ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo, ano ba nangyari? Alam mo si Papa, kamakalawa magkakasama lang kami. Third night, ito na naman, mga kaibigan, kamag-anak, ano ba nangyari? Alam mo si Papa. Kung ako, paulit-ulit na lang yung kwento, i-record mo na lang. Pag ni-record mo na, tapos pag kami tanong, ano ba nangyari? Siglit ha, naka-CD na siya, hindi na naka-tape, wala na sa cassette tape, naka-CD na. Or, mas maganda, USB. Tingnan lang ha, siglit. Paulit-ulit mong kinikwento. On the last day ng burol, eto na, naghahanda na, nakaputi na kayo, tapos parang di ba, nakangiti pa, meron pa picture taking, pang Facebook, kasama yung kabaong, picture taking, pang Facebook. Tapos change profile pa man din, tapos ayan na, eto na ngayon, dadalhin na doon sa sementeryo. Bubuksan yung kabaong sa tapat mismo ng nitso. Pagbukas ng kabaong na ganun, eto na, iyak na, Papa! Iyak pa, himatay. Tapos, Papa! Iyak. Tapos ito na, maglalagay na ng bulaklak doon sa loob ng nitso. At pagkatapos ng sasara, Papa! Tapos yan na, pagkalagay sa nitso, gumagalod ko yung taataol. Alam niyo yung pakiramdam ng gumagalod ko yung kahoy doon sa loob ng nitso. Kung naman nasa memorial park ka, hindi na sa nitso sa baba. Tapos binababa ng mekanismo, paano lumalangit-ngit na hindi pa nalangisan. Tapos pagka nalagay na ganyan, Papa! Tapos lalagyan ulit ng bulaklak, Papa! Tapos yan, tatakpan na yung nitso, Papa! Ibang mga nagtutik na ng hollow blocks, Papa! At habang lumiliit yung butas ng tinatakpan, humihina na rin. Yung iyak. Para yung tremulo ni Brother Homer. Tapos habang pagka gano'n na, may magpapaalam ngayon. Uy, sister, uuna na kami ha. Kasi ako hahabulin ko pa anak ko, susundin ko pa. Ay, teka, saglit. O yung sandwich, yung sesto. Parang wala nangyari. Isipin mo, para wala nangyari, because life goes on. Obladi, oblada. Kaya nga, kung namatay man tayo, at ang puso mo ay nasa namatay pa rin, magpalibing ka na rin. Because it's unfair. Na after 3 years, nagluluksa ka pa? Magpalibing ka na kaya? Kung gusto mo modern, mapag-cremate ka pa? Hindi nga. Ewan ko, naikwento ko sa inyo, meron kong counseling. 3 years ng byuda, as in 3 years na byuda. Yung asawa niya, Victory Liner driver, head-on collision papuntang Baguio, head-on collision, instant death yung asawa. 3 taon na nagluluksa yung misis, sinama sa aking 2 pang bata na ages 14 and 15, at yung babae na iyak, Father, hindi ko talaga kaya mawala ang asawa ko, Father. Iyak na iyak yung nanay. Yung 2 bata naman, sabi ng 2 bata, Mama, mahal din naman namin si Papa Pero paano naman kami? Abay, totoo rin. Nagluluksa siya, nakalimutan niya, meron pa siyang 2 anak na umaasa sa kanya. Life goes on. Kaya nga, yung ating ascension, sinasabi rin sa mga apostoles na iniwan ni Jesus, papadala ko sa inyo helper, ang Holy Spirit. Iiwan ko sa inyo. He will empower you. Because sa pagkakait ko sa langit, for you na may iwan dito, life goes on. Kaya nga, my dear friends, when we say 40, it is a transition. Na kung may mawalan man, we have to move on. Maganda nga kay Jesus, pinangako niyang Holy Spirit upang maging lakas natin, kapiling natin ang Diyos habang nandiyan ang Holy Spirit.
Holy Spirit. Because life goes on. Kaya my dear friends, after all, huwag naman nyo kakalimutan. After all, life begins at 40. Because life goes on. Okay ba, Homer, iyak ko? Inihahandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Italangin natin sa lagi tayong umasa Kanya sa bawat kahilingan at sasagot. Panginoon, tingin mo aming panalangin. Ang simbahan naway buong tapang na pagpatutuo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati naway makaranas na makapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga nalulungkot o namimighati naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao na matapat sa Panginoon, naway makatagpo ng manunubos na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. At para sa may makarawan po sa mga araw na nagdaan at sa mga araw pang darating, si Goring Perez, Lita Guevara, Alice Mutuk, Chito Licuanan, Gary and Benji Suaco, Grace Ovillano Badus, Father Anton Wang SVD, Father Jong Teman SVD, Father Leo Smith SVD, na siya nakasay ngayon sa Kainta bilang Paris Priest, Nilda Mabini at Brother Henry Vigo. Para sa mga intention po na lahat ng kapanarinan dito ngayon, lalo tigit yung mga nakatuon din sa Radyo Veritas, kasama na Peter Cruz and families, Pre, Canlas, Uy, Parto, Tividad, Oro, Mendoza, Antiquin, Pagdanganan, Winnie, Early, Nonet, Lindsay Huko, Tony, Heidi, Esther, Mines, Chit, Sonia, Wilma, Tess, Terry, Franz, Mayet, Homer, Marivic, and MJ, Nelvin and Agnes, Fidges and Long, Dr. Jesus Yap, Dr. Paul Malabanan, Dali Alano, Tom De La Peña, Dante Javier, Tams, Christy and Jessica Reyes, Ed Lo, Cynthia Gallardo, Romel Pangilinan, Toto, Audrey, and Chato Solis, Father Toy, OFM Capuchin, Nene Suaco and friends, para sa tagumpay ng Crucilio Class number 34 sa May 14 to 17, 2013 sa Our Lady of the Airways, at para rin na Nick Semenyuk at Mary Elsa Semenyuk. Para sa gagaling po ni Elizabeth Ortega, Complete Healing ni Mines Esperancilla, Tams Reyes, Tony Malabanan, Auring Parto, Sister Ramira Uy OSB, Carlos Cañaveral, George Lynn, Jolly Caseco, Arvie Bartolome, Lete, June Hongko, Tita Glo Cabrera, Meli Rendor, Bibs and Apple, and Ben and Rosine David. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang manaming puspos ng kabutihan at pag-ibig. Tunghayan mo ang aming mga alay sa iyo, na aming pinararating kasama ni Mama Mary sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Malaki mga kapatid, upang ito paghahain natin kalugan ng Diyos sa mamakapangyarihan. Nagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakitin mo sa iyong piling at sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging na iyong pagmamahal. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sunan niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama na makapangyarihan, tunay nga marapat ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa amin lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito paghahain ganap mong kinalugdan, ito nilunggatin ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay niyain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga nagsiawit na papuri sa iyo nang wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan dugo na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusalo na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin nito bilang pag-aalaala sa akin. Salamat Panginoon sa lahat ng biyaya. Sa lahat ng pagpapala, maraming salamat. Ipagbunyan natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-aalala sa pagkamatay at ulit pagkabanay yung anak. Kaya tinaalan namin siyang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami papasalamat na kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaya sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaya sa ni Francis, namin Santo Papa, Juan Nestor, namin Obispo at Tanang Kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasiling muling mabubuhay. Lalo't sina Frank Guevara, Henry Buenviaje, Angel Malavanan, Lourdes Apolonio Malabanan, Adoracion Leonardo and Beleniap, Luz de la Concha and Consolacion Santa Ana. Gawin din lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo pagkitapatan kami lahat na makasalo sa buhay ng walang wakas. Kaya sa na mahalabiring marin na ina ng Diyos. Kaya sa na mapustot lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupulis kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at apura sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating indadasalin ang palantunuro sa atin nating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama.
Hilin namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iluwa sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpahari sa Kristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. O Panginoon sa Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaya sa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumayo rin. When you bless each other, God bless you and peace with you. Sabihin mo sa kanya, obladi oblada. Sagot ka, life goes on. Na. Okay? So we give, kayo makapanalig, kung wala kang kabati dyan, sabihin mo lang, obladi oblada. Okay? Give now the peace to one another. God bless you and peace be with you. Obladi oblada. Kordero ng Diyos. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesus, ang ating Panginoon. Kinakailangan niya umakyat sa kanyang Ama upang may padala niya ang Espiritu Santo sa kanyang mga mananampalataya. At siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapapada mo tayong tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo. Inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka. At ngayon, di na walang mararating na bukas. Ngunit kung siyang ating hahayaang maglandas, pag-asa'y muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalibot kay Jesus. Manalig ka. Kay Jesus, manalig ka. Magsitayo po para sa panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, ina ni Jesus ang nagkatuwang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan.
Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo ako maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako ng aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama ng pagmahal, kami pinapagsalo mo sa pagkabuhay na iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Just to inform you na ang schedule ko po bale sa ating healing mass sa Radio Veritas every first and second Thursday of the month. So yung third and fourth, hindi po ako magmimisa. Opo, that's my new schedule now. First and second Thursday of the month. Okay. At bilang pangwakas, if life begins at 40, in the Philippines, better life begins at 60. Amen. Better life begins at 60. Na kung saan marami kang discount, like 20%, at higit sa lahat, libre sa sine, sa restaurant. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pag tinataas ko sa iyo, makapad ko na dito, sana po, especially sa mga kapanalig namin hindi makamove on, Lord, sana magbigay sila ng lakas loob, iwanan nila ang kalamang nakalipas, lalo mga nakalipas na masakit sa kanila. Because may mga tao ring umaasa rin sa kanila, Panginoon. At pag masaya sana sila, sasaya rin ang paligid nila. Din pa sa lahat ng mga nahihirapan sa mga darating na mga panahon, lalo pang matrikula sa pasukan, Lord, you promise always that you always provide for them, for their needs, especially for those who believe. At higit sa lahat sa mga may karamdaman in Jesus' name, pagalingin niyo po, Panginoon. All this we ask in the might of Jesus, by the power of the Holy Spirit, one God forever and ever. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Pagpalanawakan makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po kay Father Arlos sa kanyang panguna sa pagdiriwang ng banal na misa at sa ating mga lektor na sina Sister Tess, Sister Mayet, at Sister Franz. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na dumalo sa ating misa ngayon, maraming salamat din po. Muli po tayo magsama-sama bukas alas 12:15 hanggang 1:00 ng hapon para sa isa na namang pagdiriwang ng banal na misa. At manatili po kayo makinig dito sa Radio Veritas 846, ang Radio Totoo. Muli po maraming salamat sa ating mga sponsor na sina Sister Catherine Reyes at Sister Concepcion Renato. Susunod na po ang programang Radyo Kalusugan kasama po si Super Lady Dr. Winnie Elfa. Ako naman ang iyong kapanalig, Homer Viray, kasama po si Renz at si Ate Susan na bumabati ng magandang hapon. Sumayin niyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig. Misa sa Veritas was brought to you by Santa Rosa Business Park. Looking for a place in the South to